Diyos. Peep Team Neri. Please like and subscribe. Subscribe to my channel. Mga pagkain natin guys. Pinakikiusapan po ang lahat na magsitayo. May call on Architect Ricky Mutia.
our chairperson for the opening remarks. Magandang hapon po mga kapatid sa inyong lahat. Welcome po. A blessed Sunday to all. Salamat sa inyong pagdating sa ating guest speaker, si Pastor Jonathan. Pastor Jonathan Ingloria from napakalayong lugar, from Laguna, Louisiana. Sa inyong lahat mga kapatid, mula sa Carmen, mula sa iba't ibang distrito ng Cavite, mga kaibigan namin, iba hindi nakarating, iba nakarating, aking pamangkin. Sa mga mag-anak namin, sa lahat sa inyo, sama-sama tayo mag-celebrate at alalahanin natin ang pagkabuhay ng Panginoon. At ang 10th anniversary ng IRM Imperial na patuloy na lumalagok mga kapatid. IRM Evangelical Church, dito po sa Imperial. Welcome po sa inyong lahat. May the Lord be with us always and have a nice and beautiful afternoon today. Thank you. Thank you so much, Kuya Ricky. And now, may pakalantang Isaiah Religioso for the scripture reading. Ating maliit na kapatid. Buksan po natin ang ating Biblia sa Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 16. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawa ka lang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon ho sa ating lahat. Isang kagalahan po na ang IRM Imperial kasama po kayo, lalo na sa hapong ito na sabay-sabay ho natin ibibigkas at sasambahin at luluwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang mga kabutihan. Sabay-sabay po natin ideklara na si Jesus ang Hallelujah!
Nice, Neri. Nice, Mama Rod. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kagalakan po ninyo lingkod na first time ko po makarating dito sa Island Imperial. Rating ko na po ang Dasma, ang Tansa, People. Ang isa pong challenge sa hapong ito, well, tinanong ko yung tema at ang sabi na bahala na ako sa text. Bahala na ako sa text, hindi bahala na din po ako. Medyo challenging po yun sa paningin ng Diyos. Sa manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usaping walang paggalang sa Diyos sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Binasa ko ito kanina ng batang pastor. Pastor, pastora, ang lakad, ang salita, no? Well, naka-blue po dyan yung unang bahagi. Sikaping maging kalugod-lugod from the Greek word dokimos. Ano po yung sabihin ng dokimos? Approve. Well, siyempre po, ang kabaliktaran ng approve is disapprove. When we say passion, kapag sinabi kong passion, it means sikaping, pilitin, pagsumakitan. I hope yung Tagalog ko po ay katulad ng Tagalog dito sa lugar ito. Sikapin, pilitin, pagsumakitan. Yung pong may marugdog na pagnanasa o kagustuhan na gawin ng isang bagay. That's passion. Romans chapter 14 verse 18, ano pong sabi? Ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Ano po yung nakabuli dyan? May ganitong kaisipan. Anong ibig sabihin noon? Alin po ang tinutukoy na ganitong kaisipan? Passion. Yung masidhing pagnanasa. Hindi po ganun kadali ang tema natin pinag-usapan. 1 Corinthians chapter 11 verse 19, talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Ano? 15 and 16. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Pag sinabing isang manggagawang walang dapat ikahiya, yung workman or laborer, ito po ay isang passionate na manggagawa. Ano po yung sabihin noon? Katulad po ito, nung kung ikay napapagawa ng isang bahay, at meron kang hinay na construction worker, ikaw ay pwede mo siyang iwanan. At pag iniwanan mo siya, pagbalik mo, may natapos siya. Passion for God, compassion for people. Ano yung sabihin noon? Matthew chapter 10 verse 10. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisa, pampalit ng sandalyas o tungkol, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat at tumanggap ng mga bagay ng kanyang ikabubuhay. Ang rason, bakit may mga pastor na nagbigay ng buhay samantalang hindi naman ganun kalaki ang tinatanggap? Alam natin yan.
Bakit may mga leader ng church na kahit wala namang natatanggap na kapalit ng pinansyal o material sa pagpapagod nila sa iglesia, ay nagpapatuloy sa paglilingkod? Bakit po ba? Dahil ang paniwala nila, sabi ko nga po sa inyo, dahil siya ang tumawag, warning po yun ano. Matapos na. Sige po, malapit na. Bakit hindi nagpapatuloy sa kabila ng... Bakit? Yung passion niya sa pagmamahal sa Panginoon. Passion for people. At ito daw po pala, para mabigyan po ng hustisya yung salitang sapagkat ang mga yan ang lalong naglalayo. Pag pinag-usapan natin ay compassion for people, ibig sabihin malasakit sa tao, malasakit sa kapwa, katapos ang usapin ninyo ay hindi usaping may paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, hindi natin maiinganyo ang mga tao na sila ay tao sa Diyos. Madali pong basahin ang verse ito, pero mahirap intindihin, lalo na po sa tinatawag nating application. 1 Timothy chapter 2 verse 15 sa English po, basahin natin. Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Tatlong question lang po ang aking ilalatag sa inyo sa mensaheng ito. Tatlong question lang po. Una, passion for God, is God pleased with me? Ang unang question po, is God pleased with me? Paul told Timothy to study so that he might be prepared for whatever God's calling. Narinig ko kanina, parang gusto niyong magpatayo ng mas malaking church. Kasyang 2,000. Narinig ko kanina, meron kayong nabili bagong lupa. Ano po ba ang plano ninyo? After this celebration, at kung uusad man tayo ng mga bagong plano, ang tanong, nagawa ho ba natin ang bagay na dapat natin gawin? Thank you all for watching.